Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Low carb and the US 2026 food pyramid. So sa aking pagkaka-interpret dun sa kanila ang main goal ng Amerika is real foods. Huwag na natin yung mga low carb or mga fats, mga fruits or vegetable. Pero ang una-una nilang prioritize is real foods. So yung mga ultra-processed food, talagang nag-wage war na sila. Ultra-processed food. Alam niyo bakit? Sa Amerika, naku po, anong sabi doon? Halos lahat ng mga population sa Amerika, puro ultra-processed food na ang kanilang kinakain. Okay? So, biglang balik sa real foods tayo. Okay? So, ang napansin kasi ng mga guideline makers na bakit hindi nag-i-improve ang health nila, mas dumadami ang mga may sakit, obesity. Bakit pataas ang obesity, pataas ang diabetes, yung mga na-stroke, na heart attack, pataas pa rin. Kahit na anong gawin nilang doon sa lumang food pyramid, kahit sundin nila yon, hindi nag-i-improve. So, kahit sa akin nga hindi pa lumalabas yung food pyramid, yung bagong food pyramid ng Amerika. Doon sa mga naglo-low carb, very good na tayo dyan. Okay? Nag-prioritize ang US ng more protein. Bakit? Pansinin niyo ang mga elderly ngayon. Puro sarcopenia, walang kamuscle-muscle, butot balat. So, mas madali silang magkaroon ng fracture, matumba. So, we need to prioritize also protein sa mga elderly. Paano yan? Takot na kumain ng mga meat. Takot na kumain ng mga protein. So, kailangan din natin ng protein. So, kung patuloy pa rin ang obesity, patuloy pa rin ang diabetes, and any mga chronic diseases, patuloy pa rin. Ano nangyayari? Dumadami lang ang may sakit, hindi nag-i-improve. That is why, naglabas ngayon ng bago. At ang maganda dito, bago nila nilabas yan, talagang nagsaliksik. Alam naman ng Amerika, hindi pwedeng walang prueba. Kung hindi, wala rin, papalpak din yan. May prueba yan. May mga research. Katulad ng mga doctor that advocating low carb, mga keto. May mga research na lumalabas na po, na nag-i-improve ang kanilang health when they shift to a low-carb lifestyle. Siyempre, tatanggalin na natin ang mga ultra-processed food. Okay? Kaya, protein muna. Bakit mahalaga ang protein? Mas nakakabusog to. Bioavailability niyan, mas nabubusog tayo, at yung cravings. Kung palagi tayo sa high carbs, puro tinapay, pansit, yung mga high carbs na mga food. Pansinin ninyo, palagi kayong nagugutom. Pansinin niyo, every 2 hours, 3 hours, bakit ako nagugutom? Kain ulit. Okay? But when you are into low carb lifestyle or yung mga keto, pansinin niyo, hindi ako nagugutom . And yet, very energetic. Okay? So, anong advantage ng mag-prioritize ng protein? Muscle build-up. Okay? So, yan yung sa aging natin. Mas nag-i-improve. Papapansin nyo, yung mga itsura ng mga naglo-low carb, ang ganda ng katawan. Diba? Okay? Tapos, yung metabolism natin, mas maganda. So, syempre, hindi lang nutrition ang i-add natin sa lifestyle natin. We should do some resistance exercise and cardio exercise. Hindi lang eating real foods.
we need exercise. And of course, fasting. Ano bang ina-address ng low carb? Itong prioritize the protein, no? Meron ding non-starchy vegetables. Yes, dun sa mga naggugulay, mahilig sa maggulay, yes. But if you are oxalate sensitive, syempre, tatanggalin na natin yung mga vegetable kung oxalate sensitive kayo. But if not, yes, there are vegetable. Low carb po yun. Ha? Kasama ang gulay sa low carb. Kaya dun sa food pyramid, no? In my honest opinion, more of liberal low carb yung US 2026 US dietary food pyramid. Okay? So, pag kulang ang protein ninyo, mas nagka-crave kayo at pwede rin mag-overeat. Okay? Bakit naging problema ang mga ultra-processed food? Naku, tingnan nyo naman. Walang ka-nutrition yan. Ang ginagawa, nagdadagdag ng mga vitamins dun sa mga ultra-processed food. Eh, Diyos ko, hindi natin na-absorb yun para lang pumasa, no? So, eat real food. Saan natin nakukuha ang real foods? Bisitahin nyo naman ang nearest wet market ninyo. Okay? Huwag puro dun sa mga grocery na puro nakakahon, nakaplastic. Mas maganda ang kinakain natin nandun sa wet market. O, ano ba yung mga natatagpan sa wet market? Mga gulay, isda, manok, baboy, baka, itlog, andyan na. Yan ang mga real foods. Focus lang kayo dyan, mapapansin ninyo. When you do this, yung napapansin ninyong hindi nag-i-improve na mga health issues ninyo, ay, nako, tagal-tagal na. Dekada na yung sugar ko, hindi man lang nag-improve. Ay, padagdag ang aking gamot. From 1 tablet, 1 medication, up to 4 medication na ang kanyang gamot para sa sugar. 4 maximum. Pagka hindi pa rin nakokontrol yan, mag-i-insulin na. Imagine mo, ganyan ang ginagastos mo sa pababa ng sugar mo, gumagastos ka ng mga medication. Kadalasan nung nasa med school pa ako, ang naririnig ko nun, may gamot naman. So, pwede akong kumain. Lahat pwede kong kainin. May gamot naman eh. Naalala ko pa, may nagsabi sa akin, pwede kang kumain ng mga matatamis. Basta inumin mo ng gamot sa diabetes. Pero tingnan ninyo, it just worsen ang inyong sugar, yung mga complication. Kaya nga, palagi kong sinasabi, binabanggit, no? Mas takot ako sa napakataas na sugar, sa mga uncontrolled sugar. Mas takot ako dyan kumpara sa matataas na cholesterol. Okay? Yung cholesterol, no? If you have good triglycerides, low or normal triglycerides, high HDL. Ako, ganda niyan. Okay? As long as other parameters, no? Sa yung FBS, normal. Kaya nga pagka ang FBS nyo mataas, naku, nakakatakot yan. Alam mo yung mga complication naman ng mga diabetes, di ba? O dun sa mga hindi pa nakakalam ng mga complication ng diabetes, paulit-ulit ko na yung sinasabi. Stroke, kahit normal pa ang BP ninyo, if you have uncontrolled sugar, you can, yes, pwede kayong ma-stroke. Marami na akong pasyente niyan. May pasyente ako. Tinanong ako niyan, Doc, how come na-stroke ako? Everyday, nagmo-monitor ako ng BP ko, palaging normal. Wala akong maintenance sa blood pressure. Well, you have a 2 decade of diabetes, 22 years, more than 2 decades yan. Nag-i-insulin ka ng 4 years. So, ibig sabihin, uncontrolled ang sugar mo. So, uncontrolled talaga. Nakakatakot yan. Can cause stroke, heart attack, CKD, blindness, neuropathy. Naku po. Diba? Amputation, yan yung mga complication. Kung ayaw nyong magkaroon yan, you need to control your sugar. Eto na. Naglabas na ang Amerika. And hopefully, the Philippines will
nag-follow. Okay? Kukonti lang ang mga nag-a-advocate ng low carb, kukonti lang po. And if they just monitor their patient. Kasi ako nagmo-monitor ako ng mga patient. Kung i-compare ko dati nung the usual, pag nakita ko laboratory abnormal, hindi ko na ini-interview yung pasyente noon. Makita ko lang laboratory abnormal, may gamot ako. Alam ko yung gamot. Pag abnormal ang mga result, alam ko na ang gamot yan. Ito. But now, nung naglo-low carb na ako, nagpa-practice ng low carb, I interview the patient. Ano po itong mga kinakain ninyo? Anong hilig ninyo? Bakit hindi nag-i-improve? Kailangan kausapin. Hindi pwedeng reseta lang ako ng reseta. Hindi mag-i-improve ang pasyente. Kaya nung kinakausap ko ng mga pasyente, ini-interview ko, ano ang lifestyle ninyo? Anong madalas kainin? Palagi ba kayong kumakain sa labas? Ito na ang nagiging norm natin. We eat always outside. Bakit? Ang thinking natin, iwas trabaho. No? Matrabaho, pagka sa bahay, no? Magluluto ka, chop. Tapos mainit. No? Tagaktak-pawis mo pagka ikaw yung nagluluto. Isa pa, hugasin. Yan ang thinking natin. Ito kadalasan, pagka mga galing sa abroad ang mga bisita, o magkakaroon ng reunion, sa labas na lang kumakain. Bakit? At least, hindi na magtatrabaho, hindi na magluluto, hindi na maghuhugas, no? Pero, tingnan nyo ang kinakain ninyo. It's not real foods. Mas maganda pa, magsama-sama sa bahay, no? Tulungan, bayanihan yan, tulungan. And you will eat real foods. Kaya, maganda ito nangyari. Naglabas ng new food pyramid 2026 ang US. And it prioritize real foods. Focus more on protein, fats, no? Doon sa pinakamababa ang mga grains. Okay? So, lahat ng mga carbohydrates iiwasan, no? Mga refined carbohydrates iiwasan natin. Mga ultra-processed sugar food, lalo na if you are diabetic, if you have fatty liver, and ano pa? Mga PCOS, nako, yung mga malalaki ang tiyan. No? Dati, ang norm niyan, okay yung mga malalaking tiyan. No. Diyan nagtatago ang mga sakit. Kaya hindi healthy pag malaki po ang tiyan natin. We need to cut down all those high carbs. Paliitin ninyo ang tiyan ninyo. Hindi yan healthy. Pansinin niyo, mas maraming nararamdamang sakit, mas maraming nagkakaroon ng problema sa health ang malalaki ang tiyan. Okay? So we need to trim that stomach. Do low carb. It addresses the inflammation. Do fasting, autophagy, healing ang tawag dyan. Fountain of youth. Exercise, do resistance, improve your metabolism. When we age 40 years old and above, bumabagsak na po ang metabolism natin. So kung gusto nyong mag-improve ang metabolism natin, we need to do some resistance exercise, lifting. Kung wala po tayong walang busy. Kung busy tayo, pumunta sa mga gym, you can do push-up, squat, lunges, anywhere, pwede kayong pumunta. Yun kaya ang ginawa ko nung nagbakasyon ako, no? Walang gym. Wala ako dun sa gym ko, so wala akong weights. Ang ginawa ko, push-up. 30 repetition, 4 sets. Siyempre, may pahinga. Imagine mo. Ang hirap nun, pero nagawa. Kayang-kaya natin when we do it. When we adapt, we evolve. Although, sa ngayon, no,
maraming magiging reaction regarding sa paglabas ng food pyramid, yung bagong food pyramid. Pero it's a step. No? It's the start of something big. And hopefully, tama ang ginagawa natin sa paglo-low carb, tama ang ginagawa ninyo. And mapapansin nyo ang improvement sa health natin. Yun lang naman ang aim ng mga all physicians is to improve the health of their patients. At paano nyo nalalaman na nag-i-improve ang health ninyo? Nababawasan ang maintenance. Nagno-normal ang pagka nabawasan ang maintenance, hindi na siya tumataas. Kasi pagka tumaas po yan, ibig sabihin, bumabalik po kayo sa mga unhealthy choices of food. Ang mga gamot is tulong po yan. So if you're not going to change your lifestyle, yung gamot will be permanent. Kaya yan tama yung sinasabi nila, forever na kayo maggagamot. But if you're going to choose the real foods, the healthy foods, prioritize protein, healthy fats, maintenance, nababawasan, natatanggalan.